Kinumpirma ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee na may mga hinihinalang ghost flood control projects sa Bulacan. Pinasabpina naman ng komite ang ilang malalaking contractor na nang ghost o hindi sumipot sa pagdinig. May report si Mav Gonzalez. Ang pader na ito nagsisilbing panangga ng mga taga-barangay San Pascual sa Hagonoy, Bulacan sakaling tumaas ang tubig mula sa ilog. Pero puto lang ilang bahagi nito, kaya ang tubig pumapasok sa barangay. Dito po sa kalsada dyan sa amin, hanggang dito. Ilang bewang? Lampas bewang? Sa kalsada naman do, ay sa pasukan naman sa amin. Dito naman ho. Hanggang dibdib naman? Oo. So hindi po nakatulong yung ginawa? Ay, hindi ho, kasi hindi naman dire-diretso yung gawa. Sabi ng alkalde ng Hagonoy, 3 billion pesos ang halaga ng flood control project sa kanilang bayan. Pero ipinagtataka niya kung bakit tila bungi ang mga proyekto. Imbis po na sa 3 oras or 2 oras ay nagsasubside na ang tubig, ngayon po natatagalan ang pagbaba ng tubig. Kung sakali po na may ganito sanang klase ng mga programa, sana po ay well-coordinated sa mga local government unit. Kami po ang nakakaalam higit sa lahat kung ano po ang kalalagayan ng aming bayan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects, hindi lang mga palyadong proyekto ang nabunyag. May hinihinalang ghost projects din, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Sabi ng DPWH, mula 2022 hanggang 2025, 85 projects na nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos ang nakuha ng Wawaw Builders sa Bulacan. Sa buong bansa, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw. Iniimbestigahan na ito ng DPWH pero nirelieve na ni Secretary Manny Bonoan ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Kabilang ang Wawaw Builders sa 15 contractors na pinatawag sa pagdinig. Pero walang dumating mula sa Wawaw at sa 7 pang kumpanya. Pinasabpina ng komite ang 8 contractors na kasama sa mga pinangalanan ni Pangulong Marcos na pinakamalalaking kontratista ng gobyerno sa flood control. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Tanong naman ni Senator Alan Cayetano, paano nakalusot ang ghost project sa DPWH? It's a district engineer project or the regional office says kompleto to. Pag nag-report siya sa ASEC, titignan ba nung ASEC? Yun yung gusto namin maklarify para alam namin kung sino ipatatawag namin. Yes. Meron po yung quality assurance unit in all levels, Your Honor. If the project is being implemented by the district, then the quality assurance unit of the district will be the one to make the report. Pinuna rin ng mga senador kung bakit may flood control project sa mga hindi naman talaga binabaha. Suhestyon ni Senator Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget ilipat sa mga munisipyong tukoy ng madalas binabaha. Sinita naman ni Senator Win Gatchalian ang mababang capitalization ng mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong flood control projects, gaya ng MG Samidan Corporation na mahigit 5 bilyong piso ang nakuhang kontrata, kahit 250,000 pesos lang ang paid-up capital. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion, pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage.
Sagot ng may-ari ng QM Builders, dalawa ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? So sinasabi mo, mali ang Pangulo. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.